Alam nyo, isang putok lang ng barel sa isang airport tarmac at bigla, nagbago ang takbo ng kasaysayan para sa isang buong bansa. Ngayon, susubukan nating kalasin ang napakakomplikadong misteryo sa likod ng pagpatay kay Ninoy Aquino, isa sa mga pinakamabigat na political assassinations ng 20th century. Okay, paano natin to sisiyasatin? Ganito ang gagawin natin. Uumpisahan natin sa mismong araw ng krimen, tapos bubusisiin natin yung opisyal na kwento, nakasinungalingan pala. Pagkatapos, titingnan natin kung ano yung napatunayan sa korte. At sa huli, haharapin natin yung tanong na hanggang ngayon, wala pa ring tiyak na sagot. So, eto yung pinaka-summary ng lahat. Iisang biktima, si Ninoy, pero may 2 taong sangkot sa pamamaril. At dahil dyan, may 3 pangunahing teorya kung sino talaga ang mastermind sa likod ng lahat ng ito. Okay, balik tayo sa araw na yon, August 21, 1983, sa Manila International Airport. Leader ng oposisyon, si Ninoy Aquino, bumalik galing exile. Pero pagbaba pa lang niya ng eroplano, habang ini-escort ng mga sundalo, binaril siya, patay, doon mismo sa tarmac. Nakakagulat kung gaano kabilis sa mga pangyayari, di ba? At ilang minuto pa lang ang nakakalipas mula sa pamamaril, may anunsyo na agad ang gobyerno. Mayroon na silang sagot. Mabilis, simple, at mukhang idesenyo para isara na agad ang usapan. At dito na, kumbaga, umarangkada ang makinarya ng propaganda ng rehimeng Marcos. Agad-agad, ipinakalat nila sa buong mundo ang kanilang bersyon ng mga pangyayari. At sino daw ang salarin? Itong taong to, si Rolando Galman. Ang kwento nila, isa siyang communist hitman, isang lone gunman na ewan kung paano ay nagawang makalusot sa napakahigpit na seguridad ng militar para lang barilin si Aquino. Pero alam nyo, pag ang isang kwento ay gawa-gawa lang, madali itong masira. At nung sinimulan ng suriin ng mga investigador ang mga ebidensya, isa-isang lumabas ang mga butas sa opisyal na salaysay na yan. At may isang crucial na ebidensya, isang simpleng forensic fact na siyang tuluyang gigiba sa lahat ng sinabi ng gobyerno. So tingnan nyo to, ang simple lang pero ang laki ng epekto. Sabi ng gobyerno, si Galman na nasa baba, bumaril pataas, papunta sa baba ni Aquino. Pero ang sabi ng siyensya, hindi. Yung bala, pababa ang direksyon, pumasok sa likod ng tenga niya. Ibig sabihin, imposible na galing sa tarmac yung putok. Galing yun sa itaas, sa hagdan, kung nasaan yung mga sundalo. At hindi lang yan, isipin nyo na lang yung logic. Higit 1,000 sundalo ang nakabantay sa airport. Total lockdown. Tapos may isang assassin na bigla na lang susulpot sa gitna ng mga sundalo para mabaril si Aquino. Parang hindi ka pa nitaniwala, di ba? Imposible. So fast forward, bumagsak ang rehimeng Marcos at sa wakas, nagkaroon ng pagkatataon para sa isang tunay na investigasyon. Walang takot, walang pinoprotektahan. At dito na nga lumabas ang legal na katotohanan sa lahat. At ang naging resulta? Well, hindi lang isang tao ang may sala. Ito pala ay isang malawakang sabuatan. Isang military conspiracy. 16 na miyembro ng militar ang hinatulan ng korte para sa pagpatay. Hindi lang kay Aquino, kundi pati na rin kay Rolando Galman. So, paano nila ginawa? Ayon sa korte, ganito yung plano. Una, yung isa sa mga misnong escort ni Aquino, si Rogelio Moreno, siya yung bumaril. Habang nangyayari yun, yung ibang sundalo gumawa sila ng parang pader ng tao para walang makakita. At pagkatapos ng putok, binaril naman nila si Galman sa tarmac para magmukhang siya ang salarin. Ginawa siyang fall guy, isang scapegoat. Pero ito yung malungkot na bahagi ng kwento. Nahuli nga yung mga bumaril, pero hanggang doon lang. Sabi nga, nahuli ang mga kamay, pero yung utak sa likod nito, hindi napatunayan sa korte. Parang may isang pader na hindi nila kayang lagpasan sa investigasyon. At dyan na pumapasok yung pinakamalaking tanong na hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin sa Pilipinas. Kung utusan lang yung mga sundalo, sino ang nag-utos? Sino ang mastermind? May 3 pangunahing teorya na lumabas. At lahat yan, tumuturo sa mga taong nasa tuktok ng kapangyarihan noon. Una, si Danding Cojuangco, isang crony na may alitan daw sa pamilya Aquino. Pangalawa, si Imelda Marcos at ang kanyang tapat na general na si General Ver para daw masiguro kung sino ang papalit kapag nawala si Marcos. At syempre ang pangatlo at pinakamabigat na teorya, ang mismong diktador, si Ferdinand Marcos.
So kahit sino pa man sa kanila ang totoong mastermind, isa lang ang malinaw na motibo sa likod ng lahat ng ito, ang kagustuhang manatili sa kapangyarihan. Ito ay isang desperadong galaw mula sa isang rehimeng nangihina na noon at natatakot sa pagbabalik ng pinakamalaki nilang kritiko. Kaya dito tayo iniiwan ng kasaysayan. May mga nakulong, oo, pero hindi yung utak. May hustisya, pero parang kulang, 'di ba? At yan ang tanong na kailangan nating harapin. Anong nangyayari sa isang bansa kapag ang isa sa pinakamahalagang kaso sa kasaysayan nito ay nananatiling kalahati lang ang nalutas?